Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man at sa ating YouTube channel. Ayan, mega shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Muli naman tayo nagbabalik mga ka-action, mga kakampeng para tingnan ho natin. Kasi kagabi ho, sinabi sa mga nag-vigil doon sa veterans ho na sila daw ay magdamagan. Wala na daw silang alisan. Titingnan ho natin kung dumami ba ang tao na nakita natin kagabi or nanatili ba ang tao kagabi. Kasi nasabi nila, doon na daw sila magsitulugan. Okay? O ito po ang kaganapan sa isang live na kanilang vloggers. O titingnan ho natin kung ano ho ang sitwasyon ngayon doon sa veterans. Ito po, panoorin po muna natin ito. So ito ho mga ka-action, nakikilala nyo po, may megapone na po na dala-dala, si Lolo Badong. Si Lolo Badong po yung naka-megapone. Ano kaya ang sasabihin ni Lolo Badong? Lolo Badong, ano po ang sasabihin mo dyan? Isasama ka na sa mumurahin sa susunod. Ayan po nagaganap sa atin, imbes na yung ibang matataas na posisyon, imbes na ipagtanggol nila ang Vice President, si Vice President pa ang sinisisi. Wala po ba kayo nakita na mali sa ginagawa nila sa tauhan ni Vice President? Itong buong lahat ng ginagawa ninyo dito sa mga investigasyon. Bakit mga Duterte lang ang iniimbestigahan? Bakit hindi nyo imbestigahan yung mga flood control program na hindi natin nakita? Binabaha pa rin. Binabaha pa rin tayo kahit 1.4 billion a day ang budget. Alam mo Lolo Badong, iimbestigahan na po yan sa Kongreso, hintayin nyo po. Excuse me. At yung flood control na sinasabi nyo po, panahon din po yan ni dating Pangulong Duterte. May nangyari din ba? Napigilan din ba noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte ang pagbaha? Alam mo Lolo Badong, lolo ka na ho, alam mo na kapag kalikasan na ang nagagalit, hindi po yan mapigilan kahit sino. Di ba? Pero itong iniimbestigahan kay Vice President Sara Duterte, hundo po ito ng taong bayan at kailangan natin malaman kung ano po ba ang katotohanan dito. Di ba? Issue po ito nating lahat. Dapat magboses po tayo dahil kaban po ng bayan at pira po natin yan. Diba? Ang problema para sa inyo, ang mga Duterte lang ang iniimbestigahan, Sos Maria Josep. O akala ko ba magdamagan ho ang mga tao kagabi dyan? Kasi grabe ang pagbida-bida ng mga nagsasalita kagabi na wala na daw uwian. Inaasahan ho namin na dadagsa pa o dadami pa kayo dyan. Bakit ilang piraso na lang ang natutukan ng camera dyan? Diba? Wala na bang katao-tao? Alam nyo, walang mangyayari sa pinaglalaban nyo. Alam ng 88% na Pilipino na walang ginagawa si Mr. President Bongbong Marcos kung hindi maibsan ang kahirapan na dinaranas natin ng mga Pilipino. Ang problema, hindi nyo ho yan nakikita. Hindi nyo po yan na-appreciate dahil puot at galit pa rin ang nananalaytay sa inyong kaugatan at sa inyong mga kaalimpatakan. Diba? O, nasaan na ang sabing magdamagang kayo? Kayo na lang dyan. Diba? O, hihirit ka pa ba? O, sige, pakinggan mo namin. Humirit ka pa. Wala po nakakakita yan. Ayaw niyong tignan. Yung budget, ayaw nyo silipin yung budget na 1.4 billion, binabaha pa rin. Saan napunta ang 90 billion na nilipat nasa bilhin? Bakit ayaw nyo imbestigahan? Bakit ayaw nyo imbestigahan si Martin? Dahil sa kanyang Happy lagi. Bakit ayaw nyo imbestigahan si Martin? Ayaw nyo imbestigahan si Marvil? Ayaw si Marvil kasi may polis pa dyan. Ano ang kinalaman ni Police General Marvel? Bakit iimbestigahan si General Marvel? Syunga ka ba? Abay, akala ko ba mataas ang pinag-aralan niyo, Lolo Badong?
Anong kinalaman ni General Marvel? Ba't sinasabi mo pa imbestigahan si General Marvel? At ito Badong, yan, yung kahilingan mo na yan na iimbestigahan ang flood control, walang tutol si Mr. President Bongbong Marcos dyan. Payag po siya na iimbestigahan sa Kongreso. Di ba? Pero tanong ko lang din po, ang 51 billion din ni Pulong Duterte, na gamit kaya sa tama? Di ba? Yan, 1.4 billion lang ang ninangal-ngal mo dyan. Pero si Mr. President Bongbong Marcos, walang tutol sa pag-imbestiga ng Kongreso. Yan, nagpapakita lang po yan na wala ho siyang tinatago. Nagpapakita lang po na kailangan ni Mr. President Bongbong Marcos malaman ng taong bayan ang katotohanan. Di ba? Oh, nagagalit ho kayo dahil sa nangyayari ngayon sa iniidolo nyo na si Vice Presidente Sara Duterte. Pero alam naman po ng 88 na Pilipino, 88 million na Pilipino, 88% na Pilipino na tama po ang ginagawa ng Kongreso. Kailangan imbestigahan ang sandamukal na pondo. Kung ito ba ay nasa tama, kung ito ba ay nagasto sa tama, kung ito ba ay napunta sa mga programa. Di ba? Di ba Badong nakakahiya kung ikaw ang sa part ni Vice President tapos hindi mo kaya ipaliwanag, tudong iwas ka sa kamera dahil ayaw mong matanong ka. O anong ibig sabihin nun? Isa lang ang ibig sabihin nun, Lolo Badong. Ayaw mong sumipot dahil hindi mo kaya ipaliwanag. So dahil hindi mo kaya ipaliwanag, so walang mga details yata. Walang mga resibo. Di ba? O, tuloy. Pati tayo. Kapag tanggol natin ng mga kapulisan, marami sa mga iba. Hindi, biro na po. Nasaan ang pinagbentahan ng tinto? Nasaan ang mahaki ka pants? Bakit? Wala naman kayong nakikita talagang anomalya sa Office of the Vice President. Bakit pilit na pilit ang inyong pag-iimbestiga? Ito ay dahil gusto ninyong ma-extend yung kapangyarihan ng pamilyang ito. Pamilyang Marcos Romualdez. Pamilyang salot sa Pilipinas. Buga! Oh, isipin mo, nakarma ka na agad. Buti kamay lang ang tumama sa simento. Eh kung ang ulo mong nauntog na, delikado ka pa dyan. Problema ka pa ni Vice President. Isipin mo, nakarma ka na agad. Oh, sino ngayon ang salot? Hindi pa natapos ang salita mo, nakarma ka na. Di ba? Nakarma ka na. O, nauntog na ang kamay mo sa sobrang pabida-bida. Di ba? Duterte! 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 Maraming salamat po sa inyo. Ay, kawawa naman kayo. Yan ba yung magdamagan? Diyos ko po. Diyos ko po, na magdamagan daw sila dyan, walang alisan. Pero ilang piraso na lang kayo dyan. Eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Bakit? Wala na, finish na. Di ba? Wala naman talaga yan mga supporters. Ang marami lang dyan, mga trolls. Sandimakmak na trolls. Pero mga supporters, ayan, kitang-kita ho. Kitang-kita ho natin mga ka-action. Mayroon ba? Wala. Nasaan na? Nanindigan ba sila sa mga sinasabi nilang walang uwian? Diyan na sila matutulog? Wala. Alam niyo mga ka-action, mga kakamping, hindi malayo na isa ito sa makikita na ground para ma-impeach si Vice President. Itong ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Hindi na po ito maganda. Di ba? Hindi na po ito maganda. Kaya, sabi ko nga, dito sa nangyayari, wala nang nakikita na maraming supporters na dumadalo. Eh kung halimbawa arestuhin man si dating Pangulong Duterte ng ICC, eh di ganun din pa rin ang nangyayari. Di ba? Ganun pa rin ang mangyayari. Walang supporters pa rin.
Kasi dito pa lang nakikita ho natin, wala ho silang kasupport-support. Di ba? Oh. Sige po, intayin po namin kung hanggang kailan ang pagdagsa ng tao sa mga panawagan yung EDSA People Power. Power, power, power! So yun lang ho mga ka-aksyonog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone! Beautiful.